is the only radio station para sa inyo, Radio Bandera. Makinig kayo dito. Ito ang bagong radyo ng sambayanang Pilipino. Radyo Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tapos sa puso. Radyo Bandera. Iwamagayway ang bandera ng malayang pamamahayag. Kuskus Bandera! Kuskus Bandera! Maghahatid ng impormasyon at mga nagbabagang balita. Tatalakay sa mga usaping pambayan sa ilalim ng nag-iisang bandera ng Republika ng Pilipinas. Ito ang programa maglalahad ng katotohanan. Kukuskusin, babatikusin ang mga pasaway sa gobyerno at sa ating lipunan. Kuskus Bandera! Kuskus Bandera! Sandigan ng mamamayan, kakampi ng mga inapi. Kuskus Bandera! Kuskus Bandera! Natatanging programa sa radyo na nabubuhay sa maalamat na kasabihan ni Attorney Ruben R. Canoy. Ang lungsod nga nasayo, maoy makahatag kusog sa demokrasya. Apan ang lungsod nga mapasagaron, maoy makapukan sa atong kagawasan. Kuskus Bandera! Kuskus Bandera! At ngayon, narito ang inyong anchorman. Kuskus Bandera! Kuskus Bandera! Kuskus Bandera! Kuskus Bandera! Good morning, kaninyong tanan. Good morning. Narasab kining ato pagpanakuban sa tulumanon ng Kuskus Bandera sa Radio Bandera Bukidnon. Radio Bandera Malaybalay, it is 89.7. 89.7 sa dial sino mga radio. Radio Bandera Valencia 102.5, 102.5. Diha sa dial sino mga radio ang atong Radio Bandera Oroquita City, Misamis Occidental 94.5 Partners Radio. Kaming tanan mo dapit ninyo kay kaninang orasa hangtod na sa alas 9. Dinis atong pagpanaguban sa buntagon natong atulamanon ang Kuskus Bandera sa Radio Bandera Bukidnon, Radio Bandera Mindanao. Sa nasnandan inyong ubos nga alagad sa kahanginan Gis Vicente. May makiguban kaninyo sulod sa usa ka oras ug tunga. Kuskus Bandera! Kuskus Bandera! Daghang takis-kutanan karon dire sa atong programa. Adlaw nga Miyerkules niatas pitsa 5 dining bulan sa Agosto sa tuig 2026. May kalat karon sa social media kining report nga dadakpan kuno si Senador Bato de la Rosa. Dadakpan sa abot og kasi nagdakopan wa pa may confirmation o gidala na kuno dito sa dahig Netherlands. May kalambigitan kini ni atong warrant of arrest order nga gipagawas sa ICC. Wapay confirmation ani, di pa man mo angkon ang DOJ. Ang DOJ, di man mo angkon nga wa man sila kasayuran bahin ana. Ay! Blind ko no sila, no? O niya pangutano po nimo ang sa side sa mga Duterte sa PDP laban, ang ilang Executive Vice President nga si Attorney Bundok muingon raman nga bad news. Ay! Oh. Kung tinuod man galing kini bad news. Wa po niya kasultig unsa nga bad news ang ipasabot. Muna nahang ang hunahuna sa mga tao. Kini baka ang nikalat karon nga informasyon nga dadakpan na sa Bato de la Rosa or baka simbako dunay nahitabo ni Tatay Digong dito sa presuhan sa dahig. Muna nabahin karon ang hunahuna sa mga katawhan. Tungod nining post nga pagawas ni Attorney Jimmy Bundok sa iyang social media account nga nag-ingon nga bad news o niya maka-create kuno ni kagubot ug tinuod bang galing ambot no sa kani o say pasabot niya kinibakan De La Rosa o simbako kang Tatay Digong magha o na nahangin karon. Kung about kang Senador Bato de la Rosa, wala may confirmation ng atong gobyerno. Doon ay pamahayag sa Department of Justice. DOJ, bahin ani, ato ning hatagas pagtagad karon taon. Samtang sa pikas nga bahin,
adunay kawatan skanding na dakpan sa mga katawhan. Citizens gyud, no? Netizen, social media man na. Mga concern nga mga lumulupyo mo nagtabang og dakop aning matud pa kawatan kuno ni skanding. Dito ra man is barangay Patpat na hitabo kung asa na hitabo katong pagpangawat po sa baboy. Katong na disgrasya nga truck ba nga nangayabo tong baboy nga 200 ka buok. Grabe kadaghanas na missing day nga baboy. Usa gatos kapin. 120 plus ba to? 120 plus. Sus, gamay lang tao nabilin nga baboy katurang naa sa tangkal dito sa truck. Nga wa mahagbong. Grabing kuwang karon ba pinangitaas tagiya. Dik. Kamo dias barangay Patpat, pagtarong sad mo. Kamo kunoy ibutang og nagmaneho anang truck nga nadisgrasya. Kamo kunoy tagiya anang baboy unya madisgrasya simbakon ino sakyanan, mo po'y buhat sa mga tao. Dili lalim inyong bation, di ba? Abot gos panawagan nga tos pulis ang tagiya in taos baboy. Niya dito sa kasagbutan sa Patpat, dik. Wa magi baboy ni tubag. Susto ama na gipagdama na sa mga wakwak nga. Grabe, no? Nasekundahan ang Patpat, baboy ang isyo kagahapon nga nadisgrasya nga truck. Unya naa na po'y nadakpan kay nangawat og kanding. Starring man ng barangay Patpat pirmi. Sakop nis balay-balay ha kini barangay Patpat. Samtang sa pikas bahin uban pa sa ato mga isgutanan karong buntaga. Dunay travel advisory ang DPWH kabahina sa na landslide nga portion sa highway gikan diha sa San Fernando padulong dito sa Talaingod down sa kining Kapalong dito sa Davao del Norte. Donay travel advisory ang DPWH. Kay grabe pa man nilang trabaho, no? Naapay portion sa gawas ato na na landslide. Mga hapit buwan naman na nila nga gikumbatihan. Naana po ilaing portion sa highway nga nagcrack na sab, delikado agis mga sakyanan. Humok yun ang yuta din napita. Mao nga kung mabiyahe mo pa doon sa Davao, paniguron lang mo, dito mo sa Cagayan de Oro, lahos Butuan to Davao. Okay pang karsada diha, kay Deres Buda, mao man pod. Problemado kay pos Buda. Problemado kay pon, kay duha ka portion ka ng landslide. Ang gaton dito sa may Marilog District dapit, o niya kini dire dapit sa may Buda. Nga barangay, no? Sakop kay po sa Marilog District. Naay detour gihimo ang DPWH pero kuan gyud no gamay gyud. May hinahinayan hinog agis mga sakyanan. Mao na nga og taga dinhi man ka, taga Manolo Fortis man ka, o taga Cagayan de Oro man ka, dito agis sa kuan, dito lang agis Butuan. Wa pay problema dito gihanan, ligon pa ang mga yuta. Sa pikas bahin kadtong kalabira nga napalgan diha sa Valencia. Doon na nag-claim kalabiras tao ba? Napalgan kini diha sa Barangay Katumbalon, Valencia City. O niya kalabira na gyud. Wa na kay yung talugan nga wa na mga puriyas na mahaw karon ha. Unod-unod wa na kalabira na gyud agi. Kuan na gyud yang ulo, no? Doon na nag-claim kay naila ang maong kalabira, pinagi na tong abay nga short ba? Na may nakaabay nga short. Short nga violet o niya brief sa to palaki ni kay brief man. So doon na nag-claim, amahan ko nun siya ang nag-claim ato ning hisgutan usab karong taon. Samtang sa pikas nga bahin ang
ikadusing impeachment trial kagahapong adlaw sa Senado, doon ay cross-examination na gihimo ang defense panel. Then, nagrepresentar nini si Attorney Michael Pua. Kolba po ni sa Attorney Michael Pua, di kalidad sa kong abogado, no? Kana mangutana bitaw nga, way ka ba? Muragwa lang ba? O niya, kuwang kayo, hait kay mga pangutana ba? Iyang ipangutana ning ikatulong witness nga gipresentar sa prosecution, kini si Wamil, mo man ikatulo kay una katong duha, no? Nga taga bangko. About man ni sa kining Article 1 sa ilang gi-file nga impeachment complaint sa kini ang House of Representatives. So, ikatulo ni karon ang about na pod sa confidential og intelligence fund ni Vice President Sara Duterte. Matod pa ni Attorney Michael Pua sa iyang cross-examination ngadto sa witness nga delikado ba ang leak kung mag-leak ang information about aning intelligence network. Doon ay tubag nini ang witness, matod pa niya, pabor siya, no? Yes, delikado na. So, kini nga portion ato ni pabati karon taon. Diniga po sa ato papanaguban sa programang Kuskus Bandera sa Radio Bandera Bukidnon. Samtang sa Pikas Bahin, adunay usa ka netizen, kini nga netizen ko ang gapon political analyst gapon ilado gapon ni tawhana. Doon na siya reaksyon kabahin na sa ikadusi nga impeachment trial batok ang Vice President Sara Duterte. Alang kaniya nabuking kuno ang testigo nga kini Suamil, ikatulong nga testigo sa prosecution. Unsa ka kini nga pagkabuking? Ato ni Sara niya saya usab nga pamahayag dire sa atong pagpanaguban. Doga po sab niini. Ang eleksyon sa barangay. Doon na kuno'y posibilidad nga di na sad madayon. Agoy! Di na sa kuno madayon ang eleksyon sa barangay. Kay gikutihan na po sa mga congressman karon kining House Bill number 10376 nga mag-postpone sa barangay o iski election sa November 2, 2026, extend kini ngadto sa 2028. Pastilan. Pero asa mo ka-discourage ha? Katong mga nagplano nga mudagan sa barangay election, alas sa mga ka-discourage, doon ay pagpalaom nini ang kongresista sa Bacolod, Congressman Albi Benitez, Deputy Speaker. Matod pa niya, idayon yun kunong eleksyon sa barangay. Kuyaw na niya, nakasumpakin ang baruganan ang mga wakwak. Ha? Na mga congressman na ingon nga kutihan na nila at duki-duki kining House Bill number 10376 nga may mapostpone sa eleksyon sa barangay. O niya, kini po ang House Speaker Deputy or House Speaker Deputy, House Deputy Speaker nga si Benitez, ingon niya, di na pwede, idayon nga itong eleksyon sa barangay. Na, libog-libogon lagi nila mga tao ba? Libog-libogon lagi nila ang mga katomo kandidato para siguro nga maukasan. I-discourage nga mga eleksyon. So di na, hunong na sa pagpaningkamot, pagpanglamano. Dabi karon na may eleksyon, di naukasan ka mo. Ha? Marunong ng gobernuhan marunong ng gobernuhan kay ukas-ukas ba? Mahino na huna-huna sa mga tao? Mao ni ang ato mga nagunang hiskutanan karong buntaga dira sa ato pagpanaguban sa tulumanon na Kuskus Bandera sa Radio Bandera Bukidnon. Radio Bandera Balay-Balay 89.7 sa dial sa mga radio.
Radio Bandera Valencia 102.5 sa dial sa inyong mga radyo. Og live usab kita dito sa Radio Bandera Oroquita City, Misamis Occidental. Pinagi usab sa 94.5 Partners Radio. Kini nga porsyon sa atong pagpanaguban, dalit ka na to ubos sa mga tinguha sa mga produkto sa Asigo Plus. Sama sa atong Asigo Plus Purple Corn Coffee. Kini atong Asigo Plus Purple Corn Coffee, usa kini siya ka native pure gyud nga purple nga mais. Ang gigamit nga sangkap ni ini. Nga sa ato pa makatabang kini sa atong panglawas ug doon natay ginagmay nga mga balatian. Uwagtang sa mga panuhot sa atong kalawasan kay makapawa man kay punos panuhot. Makapalikon sa atong lawas kining Asigo Plus Purple Corn Coffee. Og mga pik kanini Asigo Plus Purple Corn Coffee samara nga nanambal pugas imong panglawas. Ato sa pasalamatan ang Asigo Max Liniment Oil. Ang atong Asigo Max Liniment Oil usa kini ka herbal nga haplas. Makatabang sa pagwagtang sa mga panuhot sa atong kalawasan. Mga panakit sa tiyan dala sa kabuhi. Mga pamaol sa kalawasan tungod sa kabugat sa trabaho. Mga panakit sa kabukugan tungod sa rheuma or kining arthritis. Kanang tanan huwag tangon sa Asigo Max Liniment Oil, haplasi lang na. Wagtang ang mga panuhot, wagtang ang mga panakit sa kalawasan, wagtang ang panakit sa kabukugan, wagtang ang mga butod sa tiyan. Pinagi sa atong Asigo Max Liniment Oil. Pwede ka mga haplas ani bisag daghang tao. O buhato ka sa mga party-party, mga malls bakaha, manakayan kag sakyanan nga di pasahero, kini mga buses, mga barko, eroplano, pwede ka manghaplas daan para wa kay panuhot. Di ka maula og haplas ani kay humot man eh. Inighaplas nimo mura sa kag namirpyum. Hinomdumi Asigo Max Liniment Oil, haplas nga humot, wagtang ang panuhot. Doon na po tayo, Hello Coffee Liver Cleanser. Alam na to mga kababayan nga wala kayo'y pagsalig sa ilang kutis. Nakuan sila ba? Nagduha-duha sa ilang kutis o hamis magdi. Ayaw mo kabalaka na, doon ay makatabang ninyo mga kababayan nga gusto mo gwapa pagpasamot. Mo gwapa kamong samot no, sinong kagalingon. Gamit ka mo sa atong Hello Coffee Liver Cleanser. Alang usab sa mga kalalakinan nga gusto magpagwapog samot, magpahami sa kutis. Naman po yung mga lalaki nga gusto magpahami silang kutis. Inom sa Hello Coffee Liver Cleanser. Kining atong Hello Coffee Liver Cleanser, cleanser ni siya sa atay. Limpyuhan ang imong atay. Kung limpyo imong atay, gwapa o gwapo usab ang imong panagway. Hello Coffee Liver Cleanser. Ato pasalamatan usab ang Asigo Cleanse Juice Drink. Alang ni atong mga kaigsunan nato ano na problema sa pagpagawa sa ilang hugaw, sa ilang inadlaw-adlaw nga sa ilang inadlaw-adlaw nga pagpagawa sa hugaw o problemado kamo, ayaw ninyo dugaya kay basi madaot ang inyong kolon ana. Inom ka mo sa atong Asigo Cleanse Juice Drink. Ang atong Asigo Cleanse Juice Drink, isang inuman lang, ramdam agad ang epekto. Standby mo sa atong pagbalik karong taon. Ato sang ipasas pikas lawak para sa mga bulawanong pahinomdom. Kuskus Bandera. Kuskus Bandera. Kaya ang gusto ninyo ng balita o komentaryo. Sagasa ka! Sagasa!
hirap. Ashigo Max, Linimentol. Sa sakit at pagod, ikaw ang solusyon. Ipahid mo lang, ginhawa'y ramdam. Ashigo Max, haplos ay ramdam. Krobyo, init sa luya, tanggal hirap. Ashigo Max, Linimentol. Sa sakit at pagod, ikaw ang solusyon. Ipahid mo lang, ginhawa'y ramdam. Ashigo Max, haplos ay ramdam. Ang Hello Coffee, Beramax Capsule o Beramax Coffee, Ashigo Cleans, Cherry C, ang Vitamin C, Fiji, Soya Coffee, o tanang Ashigo Plus Herbal Products mapalit diri sa Orokita, sa Sefi Pharma, Farmacia, Chisica 1 and 2, Fogs Drugstore, Maidgrace Pharmacy, RNC Pharmacy, AMG Pharmacy, Novo Supermarket, Midlife Pharmacy, o sa Partner Radio, Orokita City. Ashigo Plus Herbal Capsule o Ashigo Plus Herbal Coffee. Masaligan o epektibo. Mga ka-Ashigo, usa na usab sa atong igsuon nga nakagamit sa Ashigo Plus Herbal Capsule. Ang natabangan og naayo sa iyang balatian. Atong paminawon. Ako si Susan Tilio, nagtuyo sa Kota, Osami City. Nato'y balatiya sa kidney, sa blood. Taas kaya ko ang sugar, akong BP, mabot og 200. Ang akong sugar, 60. Kaya karon kaluwis Ginoo, naniinom na ko Ashigo, niubos gid ang akong sugar, maabot na lang 170. Ang ako pong BP, maabot na lang 150, 130. Dako kay tabang na kong Ashigo. Karon wa na gid ko mag-maintenance sa akong lawas, so dili Ashigo na lang gid akong gi-maintain. Sama na ko nga balatian sa lawas, lain ninyo pag-inom ang Ashigo, kay makatabang din na to. Ashigo Plus Herbal Capsule. Masaligan o pinaka-epektibo. Mapalit sa mga butika, store outlets, o miiring istasyon. Mga higala, kabalo ba mo nga dili tanang asin pareho? Ang asin na adunay saktong iodine, mas maayo alang kaninyo. Ang iodine pwedeng makuha sa mga pagkaong dagat, apan ang labing maayong kakuhaan sa iodine mao ang iodized salt. Busa kinahanglan nga mo gamit og asin nga may saktong iodine aron makaangkon og himsog nga panglawas ug makalikay sa mga sakit o abnormalidad nga ginatawag nga iodine deficiency disorders o IDD. Pinaagi sa Akta Republika 8172 o ang asin law, ipaligon sa atong gobyerno ang pag-implementa sa National Salt Iodization Program. Isuportaran kini sa usa ka ordinansa sa lokal nga kagamhanan sa Dakbayan sa Valencia aron nga mapaligon ang paggamit o pagbaligya og asin nga may saktong iodine. Busa, ayaw kalimot paglikay sa pagpalit, pagbaligya o paggamit og asin nga walay saktong iodine. Kini nga pahinumdom atod kaninyo sa City Nutrition and Committee Office o Bantay Asin Task Force. Digital supplies and printing needs at Donata sa CQU Digital Supplies and Services located beside Juan Network Bank in front of Bukidnon State University, Malaybalay City, Bukidnon. Services and product offers, school office supply equipment, also card printing, bookbinding, PVC ID making, Xerox, document printing, colored laser printing, invitation, souvenir program, and tarpaulin printing. Ang CQU Digital Supplies and Services adunay DocuWire printing and scanning. Yes, the latest engineering printing machine. Ang CQU Digital Supply and Services is owned and managed by Mr. Roberto D. Amsar. CQU Digital Supply and Services is certified establishment. Good news! Kay ang CQU aduna na pud sila bagong branch nga nahimutang sa Level 2 DG World Robinson Place, Valencia, Bukidnon. Alang sa dugang kasayuran, kontak lamang sila sa cellphone number na 0917-309-0569 or sa ilang landline number 8213-0900. Unsa pa'y gihulat, bisitahan na ang CQU Digital Supplies and Services. Ubo, sipon, sakit ng ulo o trangkaso at iba pang karamdaman tulad ng hypertension, diabetes, insomnia at hyperacidity, unahan mo na. Mag-EXL Macaboy Plus Dietary Supplement. Sa 2 kapsula araw-araw todo bilis at ligtas sa anumang karamdaman. EXL Macaboy Plus an immune booster, multi-herb, preventive, and prebiotic dietary supplement. Ito ay siksik, 100% puro, natural na mga bitamina at halamang gamot tulad ng makabuhay, lagundi, shitaba, luyang dilaw, garlic, neem, moringa, guyabano, vitamin C at B-complex vitamins. EXL Macaboy Plus Dietary Supplement garantisado at sigurado. 100% halal certified at FDA approved.
tinig, mata. Pagpamatuod sa kaepektibo sa EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule. Lapit pasyente, ma'am, mo igsuon o sa gibati at ma'am. Ang iba siya niya, Dok, iskalihok yung mga lawas. Ang ulo na makaliyo, kapag magbili, wala na, di nakagam yung lawas. Buka na nakaayo, madi maasa yung tiil. Pila to kadlaw, ma'am? Tugit. Sige, painom mo sa iya, ma'am. Makabuhay plus lang yun. Tuloy ang sabiho. Kadyaduhan, buntag, uto, happy, kadyaduhan. Makabuntag, nila na yung lawas. Tansog, nakadakaw na din siya, Dok. Nakadalaga po po. Pila kadlaw sa nga nakadrive na gikan to inom. Sigit lang. Sinero ina niya pwede. Nila na din pamatim, nalilok na, pakatulit, makataon na siya, makabulit na kapasara. Makabuhay plus lang yun. Kaloy ang sabiho, Diyos. Tingnipayan na naman, nakakit sa ngani sa mong balay na nagmotor na, Diyos. Kapit pangalan ni mo, ma'am? Si Arlene po. Taga-asa gani ka, ma'am? Taga-Guri. Kung adunay mga aksidente, vehicular accident o emerhensya, mamahimong itawag kini sa CDRRMO 911 Communication Command Central pinaagi sa numero 0917-827-6117 alang sa paspas nga pagresponde. Kini nga pahinumdom hatod kanato sa City Disaster Risk Reduction and Management Council pinaagi sa Chairman Honorable J. Warren Pabillaran o sa opisina sa City Disaster Risk Reduction Management Sir Alan J. Comiso o niining istasyon. Basta radyo, ibandera mo. May karamdaman ka ba? May pag-asa ka na sa biyaya ng Panginoon. Gagaling ka na. Graviola, Graviola plus Herbal Capsule. Bagong kasangga sa magandang kalusugan. Sakit ay kayang labanan. Malusog na katawan, magpakailanman. Ampalaya, guyabano, malunggay, turmeric, garlic, serpentina at barley. Sangkap na mabisa, mga eksperto na patunayan na ito. Graviola, Graviola plus Herbal Capsule. Bagong kasangga sa magandang kalusugan. Sakit ay kayang labanan, malusog na katawan, magpakailanman. Kaya kung gusto ninyo ng balita o komentaryo, this is the only radio station para sa inyo. Radio Bandera. Makinig kayo dito. Mula sa pinakamalayang news headquarters sa Pilipinas, muling nagbabalik ang programang Sandigan ng Bayan. Kuskus Bandera! Kuskus Bandera! At ngayon, narito ang inyong anchorman. Kuskus Bandera! Kuskus Bandera! Kuskus Bandera! Balik ta sa atong pagpanaguban sa atong tulumanon ang Kuskus Bandera sa Radio Bandera Bukidnon, Radio Bandera Malaybalay. Dugang pasalamatan po nato ang Veramax Adult Capsule o Veramax Adult Coffee alang sa mga katigulangan o mga kalalakinan nga huyang na kayo makigumbate sila mga partners. Pwede gamit ka mo nining atong Veramax Adult Capsule o Veramax Adult Coffee. Kuskus Bandera! Kuskus Bandera! Ang atong Veramax Adult Capsule o Veramax Adult Coffee makatabang kini sa pagpalig-on sa atong lawas. Labi na kayo sa mga katigulangan, hindi na kayo kakumbate sila mga partner. O bisag dili tigulang, na mga lalaki nga dili kayo makasugakod na. Labi na sa mga bana, inagabot sa kagabihion, di na mo atiman sa asawa ba kay hagos trabaho. So, ayaw na permiha, kay base makakreate inunog away sa pamilya. Delikado na imong asawa dito manguhit sa imong silingan. Ang imong buhaton pagpalaban sa atong Veramax Adult Capsule. Tulak yan ang kape, kining atong Veramax Adult Coffee. Idungan ni sila og inom. Unahon nimo ning Veramax Adult Capsule o niya dayon ang Veramax Adult Coffee. 30 nga to sa oras sa dili pa ka makikumbate sa imong pares. Boto-boto buntagay. Musoko lang atong Veramax Adult Capsule. Kung naka-Veramax Adult Capsule ka o Veramax Adult Coffee, Berat to the max ka na. Pasalamatan po na itong Asigo Plus Herbal Capsule, ang pinaka-epektibo o masaligan nga kapsula. Kining atong Asigo Plus Herbal Capsule, pwede ni siya imnon, bisagwa kay sakit, maintenance sila sa lawas once a day. O
O niya, kung naa kay sakit, tambalon, pwede katulog ka mo inom sa kadlaw, buntag utuhapon. Asigo Plus Herbal Capsule, pwede parisan po na inimog Asigo Plus Herbal Coffee. Kuskus Bandera. Kuskus Bandera. Kuskus Bandera. Kuskus Bandera. Palig-on sa atong immune system, palig-on sa lawas, ang atong Asigo Plus Herbal Capsule o ang atong Asigo Plus Herbal Coffee. Usab ang atong Asigo Plus Herbal Coffee Creamer and Stevia. Pwede ni siya gamiton ninyo, imno ninyo, labi na katong dunay mga balatian, dunay diabetes, tag-ason og sugar level count sa dugo. Ayaw mo kahadlok sa pag-inom nini kay makatabang panihino sa inyong diabetes. Ayaw kabalakas katamis ni mong kape kay dili ni gikas tradisyonal nga tubo. Kung dili gikan kini sa stevia ang katamison nga gigamit nining atong Asigo Plus Herbal Coffee Creamer and Stevia. Lami, makapahimsog o makapabaskog sa lawas. Kining tanan nga mga products sa Asigo Plus, gidistribute kini sa Gold Found Incorporated. Inyo kini mapalit diha sa mga malls, sa inyong tagsa-tagsa ka mga lugar. O niya, mapalit po ninyo kini sa Bofarco Pharmacy, Mindanao Wide. Kung doon ay Bofarco des inyong lugar, mapalit ninyo kining atong produkto sa Asigo Plus, labi na kini mga coffee. Sa Malaybalay City, mapalit kini diha sa Gaisano, Malaybalay. Sa Valencia, Gaisano, Valencia, kanang bag-o, nasa Sari Highway. O niya Gaisano nga daan, diha sa Valencia gihapon at bang sa Central Public Market. Mapalit po niya diha sa Villa Hermosa City Drug Store, Valencia City. Dito sa may Centro Mall sa lungsod sa Maramag. Mapalit usab ang atong produkto sa Asigo Plus sa Bofarco OTC Site sa Valencia, Bofarco Warehouse, Bofarco Malaybalay, Bofarco Kisulon, Sumilaw, Bukidnon. For deliveries, mapalit po ninyo sa City Drug Store diha sa Valencia City, V. Apostol Pharmacy sa Valencia City gapon Bofarco Pharmacy sa Maramag, Carolinian Pharmacy sa Maramag, Emmanuel Pharmacy sa lungsod sa Don Carlos. Og diha pod sa Ann Store sa Barangay Sugod, Valencia City. Sa Don Carlos Metromart, sa Metromart, mapalit po ninyo kining atong Asigo Plus product. Anita sa di pa day, sa di pa ta sa atong mga isgutana, no? Atong penundom nga ang produkto sa Asigo Plus kini mga kape, doon ay paghimuon nila nga pagpatilaw ngadto sa publiko. Kani ka na gustong mo test no sa kalami iniining atong mga coffee. Naka-schedule kini karong Agosto 11 ug 12 diha sa daan nga Gaisano sa Valencia. Suroy ninyo kanang adlaw, suroy mo anang adlaw. Agosto 11 ug 12 diha sa daan nga Gaisano sa Valencia. Libre nga pagpatilaw sa kalami sa atong kape sa Asigo Plus. Og karong Agosto 13 ug 15 usab diha sa bagong Gaisano sa Valencia kana naa sa Sari Highway. Agosto 13 ug 15. Tilawin ninyo ang kalami sa atong mga kape sa Asigo Plus. Sa atong mga isgutanan karong buntaga, naon sa maning na-starring man pirmi ning kuan, Barangay Patpat sa Malaybalay City. Kagahapon ato naisgutan ang Barangay Patpat tungod sa kato na disgrasya nga truck nga nangayabo in town kato mga baboy nga karga. 200 ka mga baboy ang nangayabo. O niya gamay na lang taon ang nabilin sa tag-iya kaya nangawala ang gatos kapin. Nasigundahan na po doon na kunoy nangawat og kanding. Grabe ning lugar, no? May siguro nga mag-alert diha ang kuan ato mga barangay official sa Barangay Patpat. Si kuan mo siguro na Kapitan Akot man na diha o kaysa ng kapitan diha sa Patpat. May tingali nga alert na diha kay gawas lugar nga katunay na disgrasya nga kuan truck nga kargado sa mga baboy, gipangawat ang mga baboy,
Naana po'y na dakpan diha nga di na gibaboy. O, kuha na gyud. Nangawat ko nun ni kanding na tawhana. Ha? Nadakpan kini sa mga katawhan diya sa barangay Patpat. Pero ang kauban sa suspect, dali kini nga nakaikyas. Diha kini particular ni tabo sa may purok size, barangay Patpat, Malaybalay City. Dali nga may kas katong kauban sakay siyang single motor. O niya kining usa nga nadakpan ulahi nga nakaangka sa motor. Muna nasapon sa mga tao. Niya ikon ba ato ipakita ni video? Ay pakita na to ni video, makita ninyo sa live. Sa atong live. May tanaw na to. Naraw gapos giro. Audio ani audio. Laban ni audio. Aha. Okay. Kanding kanding. Makita niyo nga video sa atong live. Dako nga tawhana. Sus. Pagkauwaw lang tawhana dako glawas na kanding ra gikawat. Grabe Nahawiras mga taon na. Tanod siguro ni. Tanod din naghawid. Mga tanod siguro ni Spatpat. Okay. Hawiran siya. Dibalikid ang iyang kamutos likod. Grabe nakapusas na. Ang luyong kamay siyang kamot. Nakapusas na. Pastilan. Okay, tagaasa. Hilak. Kung ba sa ning babae nga video, ga investigar sab. Mura sa investigador. Pungot kay sila kay kanding na kangawala ba? Timingan ra gyud nila pag kuha ning kuan. Timingan ra gyud. Pastilan. Ulaw kayo dako kay glawas niya kanding ra gikuha. Pastilan. Okay. Katong nangawalaan ko ng kanding at charge dito tanan. Pastilan. Sige. Okay na. Matumay gala, no? Ang nakita ninyo sa atong video. Nakita ninyo ito sa video. Sa atong live. Kaya gimuntar na din ni Kabandira John ang atong mga ikwipo. Sa atong live, makita ninyo ang i-flash po na to nga video. Diatos barangay Patpat, Purok Size na itabo. Nasapon ang nangawats kanding. Barangay Patpat, Malaybalay City. Kuskus Bandera. Kuskus Bandera. Samtang sa pikas nga bahin katong kalabira nga nakitaan, kalabiras tao niha nga nakitaan diha sa Valencia kagahapong adlaw. Doon na nag-claim ani nga ginikanan. Grabe, no? You being a public officer. Ops. Okay. Doon na nag-claim, diha ni tabo, diha na palgi kining nasangpit nga kalabira sa tao sa may Barangay Katumbalon, Valencia City. Katumbalon, Valencia City. Amahan sa nasangpit nga kalabira sa tao ang mao ini claim ani ang amahan. May angkon siya nga doon ay dakong posibilidad nga mo ni ang iyang anak nga namising sulod sa tunga sa tuig na. Anak niyang lalaki nga 19 anyos nga napalgan kalabira na lang kagahapon adlaw sa Barangay Katumbalon, Valencia City. Gikabot iyag sa amahan nga posible nga iya kining anak. Ang nakita dito sa may Purok 7, Barangay Katumbalon.
base kini sa jersey, kini shirt ba? Jersey nga shirt. Jersey nga shirt o brief nga naabay sa kalabira, sa mga bukog. Brief o kining jersey nga shirt, color violet. Mone ang pag-ila sa amahan nga iyag yung siguro nga mo gining anak niya nga na-missing. Kaysa wa pa kini siya ma-missing, ang iyang gisulob ani katapusan nga gisulob kining short nga jersey nga color violet, unya ang brief giila po sa amahan nga mao gyud. Sa paglakaw ni biktima diin nitukma sa jersey short nga gisulob, ulahing nakita sa amahan ang nasangpit nga kalabira o kini mga bukog sa tao. Matod pa sa amahan 19 anyos kuno ning bata niya, usa kini ka laborer residente sa Purok 5, Barangay Lumbo, Valencia City. Sumala sa amahan nga niadto pang Hulyo 12, 2026. Di pa dugay, Hulyo 12. 2026. Wala niya masayri ang pagbiya sa iyang anak diha sa ilang balay. Pag-abot niya sa ilang pinuyanan, iyang namatikdan nga wala na kini didto. Diha na niya kini nasayran gikan sa ilang silingan nga padulong ang iyang anak sa Pulangi River. Kining dako nga suba sa Bukidnon. Tungod nini ilang gisundan ang iyang anak og naabtan pa kini sa daplin sa suba. Naabtan pa kini niya. Gihangyo pasamahan nga ang iyang anak nga mouli sa ilang balay. Apan wala kini mutuman, hinunuan ni ambak kini sa Pulangi River. Dili og dunay pakapinpang nga pulong sa pag-ambak sa iyang anak. Matod pa siyang anak, dili nako mouli sa atoa, dayog ambak sa suba. So kaniadtong hitabo wala na gayod magpakita pag-usab ang ilang anak dito sa ilang pinuyanan. Og mo nalay iyang nabalitaan kagahapon nga dunay kalabira nga nakita diha sa ilang barangay. Og sa iyang pakisusi, nakita gyud niya ang short nga gisulob sa iyang anak og ang brief mao gyud nga brief og short nga gisulob sa iyang anak sa katapusan ni niyang pagtan-aw o katong sawa pa ma-missing. Kini tanan gi-konfirmar sa kapulisan nga wala kunoy foul play. Mailhan ba din wala foul play nga mga bukog naman na. Pero para masiguro, i-undergo kini sa i-undergo o kanang examination sa mga expert, labi na kini mga forensic expert, i-undergo kini og forensic examination. Ang DNA test maoy tanawon og mosibo bagyod sa amahan o kining kalabira. Magkapareho ba sila sa DNA? Kaya kung magkapareho, diha makonfirmar nga tinuod ang pag-claim sa amahan nga iyag yung anak ang maong nakita nga kalabira o mga bukog nini dito sa may Purok 6, Barangay Katumbalon, Valencia City. Grabe, no? So, niingon ang mga pulis nga wala ko ni foul play. Sa ato pa, posible nga katong pag-ambak niya kung mamanggalin ng bata, mamanggalin ni tawhan na posible katong pag-ambak, pero ano nakaabot sa Purok 6? Ibabaw na sa kuan. So basig nagbaha diyang napita tingali. O baka gikasi ang pag-ambak, nibalik ra, o naghunos baka sa iyang kinabuhi. Hindi po maklaro, no? Basta kang gisaysay sa amahan, na nilakaw kini silang balay, iyang gilakag, naapsan niya daplin sa suba, iyang yung gipuyok-puyok, nga mauli silang balay, di magimuuli. Hinoon ni ambak sa suba, o niya dala panamilit, nga di na kumuuli sa ato. Kuskus, bandera. Oto'y panamilit nga pulong, gikan niya to, wa na gyud magpakita pa silang balay. Sukad niya tong Hulyo. Sa maging buwan pa ni, sukad na tong July, bulan pa Hulyo, no? Ang sumala pag-iingon sa amahan,
Hulyo 12. Unya karon Agosto 5, wa pay buwan. Ug mo manggaling ning iyang anak, imposible nga bukog naman eh. Makita man na to sa picture sa kapulisan, bukog na o kanang kalabira. Wala pa'y buwan ha, magbuwan pa karong Agosto 12. So, posible tingali kung kalabira naman, napagay mga Pores na mahaw karon ha, napagay mga unod-unod na milit ani sa iyang bukog. Pero tanaw na itong bukog, gitanaw sa mga pulis dito, na may baho. Wala naman gani magtap-tap sa ilang ilong ang mga pulis o mga tao nga nakakita ni na maong kalabira. So, kinalang yun pagi DNA test para masayran yun kung tinuod ba ang pag-claim sa amahan nga iya kining anak. Kay murag presko-presko pa kay July 12 nawala. Mag-July 12 lugar karong mag-usa ka buwan karong August 12. Layo-layo pa, August 5 pa magkaron. Pero tanaw ng bukog, wa na may baho. Wa na magani magtap-tap og ilong ang mga tao ditong usisiro. So, isure kini, isure. Mo nang undergo o kanang DNA test. Mismo forensic examination na paghimuon ni ng mga forensic expert. Para ma-check yun, musibo baka sa DNA sa amahan o kining kalabira nga nakita. Kuskus Bandera. Kuskus Bandera. Samtang sa pikas nga bahin, dugang pa sa atong mga iskutanan karong buntaga dire sa atong tulumanon. Alita sa reaksyon sa usa ka netizen. Di na nato ipakita sa video siguro ni partner, no? Dire na to, ato na ni tugsok dire. Para di po makita ning upawon ra ba ni tawhana? Ay! Usa kini ka netizen nga nagpadayag sa iyang reaksyon. Kabahin na sa ika-12 ka adlaw nga impeachment trial batok kang Vice President Sara Duterte. Si Jesus Bose Duque, ilado po ni. Kuhan po ni siya, kanang baon po ni ba? Gani na may vlog po niya ani. Usa po ni siya ka political analyst. Iyang tanaw ang ika-12 nga impeachment trial kagapong adlaw batok ni Vice President Sara Duterte dito sa Senado alang kaniya na kuno matod pa niya nga nabuking kuno ang abogado adili kini witness sa prosecution human gi pangutana kini og insakto sa cross examination nga gihimo ni Attorney Michael Pua. So, paminaw na to ni ang nasampit nga reaksyon sa usa ka netizen. Abay, nagkandalit-silitsi na. Yung testigo nila na si Roderick Wamel, syungaling. Parason po sabi nito niya na. kahapon, si Vice President Sara Duterte lang daw ang Vice Presidente na mayroon confidential fund. Nang pinakitaan kanina ni Attorney Pua na mayroon din pala ng 2014 si Binay, abay na shock siya. Ang tanong na lang niya, na-liquidate ba yan? Tanga ka pala Taga-ICFAO ka mula 2014 hanggang 2024 tapos hindi mo alam kung nag-liquidate ang Office of the Vice President noong 2014? Abay, anong klaseng commission on audit kayo? Commission na lang, wala nang audit. Kingin ang buhay to o talaga. Ito pa matindi ha. Sa tagal niya sa ICFAO, si Vice President lang yung kanyang inaudit. Hindi siya nag-audit ng mga presidente, hindi siya nag-audit ng mga gobernador, mga mayor, hindi rin siya nag-audit ng Secretary of National Defense, Chief PNP, Secretary ng DILG, wala. So, mura gitumbok rin si Vice President Duterte nga mo ray audit. Grabe, no? Si Vice President lang ang katangi-tangi. Bakit? Confidential nga ni.
confidential, hindi pwedeng ngang pag-usapan, hindi nga pwedeng ilabas. Aha. 'Di ba? In fact, yung audit niyan kakaiba. Ito lang ang salita ng salita kung paano i-audit, precisely confidential in nature. Otherwise, pare-pareho na lang dapat ang pondo, ang designation ng pondo, para pare-pareho ang treatment nila sa audit. Correct. 'Di ba? Common sense. Sabi ni Claire Castro. common sense. Agoy. Nanalo si Alex Iala, ang sabi niya. Yan. Yan ang bagay sa inyo mga hindot kayo. Sayang ang bayot. Ay! Matumigala reaksyon sa usa ka netizen no, sa ika-12 ka adlaw nga impeachment trial batok ni Vice President Sara Duterte. Ika-12 days kagahapon. Karon padayon, ika-13 karon no, Miyerkules nga adlaw. Ang himuon karong buntag ang mga senador judges na pod mo mag-question aning ilang witness. Pero sa kinatibuk ang assessment sa katawhan, lamang gihapon ang defense panel ni ining testigo nila karon nga gipresentar sa prosecution. Parang taphaw kay ba? Taphaw kay mga pasangil. O diha sa cross-examination nga gihimo ni Attorney Michael Pua, kabunga-bunga sa tubag ning witness. Oh. Dako bitaw kayong katingalahan ba? Dako kayong katingalahan ba? Base atong gisultian ni netizen. Kay daghan sa mga opisyal sa gobyerno ang angayan auditon, labi na kining intelligence fund, kining confidential fund. Pero nganong specific naman gyud si Vice President Sara Duterte? Wa ta kadungog nga kini Swamil nag-investigate or nag-investigar, nag-audit na ining mga kadakuas gobyerno. Sama atong gi-specific nga kini Defense Secretary, baka kini mga senador, presidente baka mismo. Nganong si Vice President Sara Duterte ramagyod ang ilang gitumbok nga investigahan, auditon. Mo na kahibulungan. Para mula kina alang sa mga nahibaw na di na ikakurat sa mga katawhan kay maog yun na ilang tumong nga pin down yun nila si Vice President Duterte aron nga wa na gyoy mga Duterte nga makapanghilabot nila. Gusto ginila nga ma-impeach si Vice President Sara Duterte. Pero matod pa sa ubansab, reaksyon sa katawhan nga dili raman kay si Sara ra ang Duterte. Daghan may Duterte nga posible makapuli. Mapunay ilang lantawon. Kay panalitan ma-impeach si Vice President Sara Duterte, naa pa may pulong Duterte, naa pa'y baste Duterte, nga posible maoy mo puli pagdagan pagka-presidente. Kana kung doon na eleksyon lagi. Kung doon na eleksyon sa 2028. Kaya bisang gani kining eleksyon sa barangay karon giduwa-duwaan na. Mura ba giduwa-duwaan ta ni mga opisyal sa Kongreso? Oh, kay una nang gi-anonsyo, gani ato na nasgutan diri sa atong programa. Una nang gi-anonsyo sa Commission on Elections, pinagi ni COMELEC Chairman George Garcia, Attorney George Garcia, nga madayon ganong eleksyon karong November 2. Nini tuiga 2026. Gani mismo ang Deputy Speaker, Deputy House Speaker, nga kini si Benitez, ang nakonfirmar nga madayon ganong eleksyon. Madayon kang eleksyon sa aning sa barangay, no? Barangay Kiske, aning tuiga karong November 2. Pero doon na report sa nga nigawas karon nga doon na usa ka kongresista nga nag-file og bill dito sa Kongreso aron nga i-postpone ang eleksyon sa November 2 ngadto sa 2028.
Ilibog-libogon kinilag ayo ang mga tao ba? Pastilan. Sa mo ni karon ang klaruhonon pagyod kay kon atong basihan ang gikabutyag ni Congressman Albi Benitez, House Deputy Speaker, kongresista kini dito sa Bacolod City. Deputy ni siya nga House Speaker Maingon siya nga ang barangay election o Sangguniang Kabataan 2026 madayon gyud sa November 2, 2026. Kini base usab sa iyang pagpakighinabi kang DILG Secretary John Vic Remulla. Matud niya nga wala nay ubang rason nga mahimong malangan o kaha ma-postpone ang eleksyon nining 2026. Mao ni ang gibarugan ni Benitez, Deputy House Speaker or House Deputy Speaker nga si Albi Benitez, representante kini dito sa Bacolod City. Naimubo niya pamahayag ba paminahon tan Bago lang kami nagsuriana ni Secretary Boying Remulla. Ilonggo ni. I think the decision is to continue with the barangay election considering nga ang mga iban nga mga reasons for delaying or postponing the barangay election is not anymore inexistent. Though hindi na bala siya present sumo. In short, dayon. So, in short, dayon ang election. Bago lang kami nagsuriana ni Secretary Boying Remulla, I think the decision is to continue with the barangay election considering nga ang mga iban nga mga reasons for delaying or postponing the barangay election is not anymore inexistent. Though hindi na bala siya present sumo. In short, dayon. So, in short, dayon ang election. Giklaro na ni House Deputy Speaker Benitez sa interview sa mga ginsakupan sa media. Mo ni ang iyang pagklaro sa maong eleksyon karong November 2, 2026. Deputy Speaker Albi Benitez, tuloy ang eleksyon sa Barangay SK. Pero kagahapon ni gawas nga doon ay usa ka kongresista ni file og bill. Benitez ra po ni apelido ning tawhana? Benitez po ni? Kuani Benitez. Javier Miguel Benitez, 3rd District, Negros Occidental. Misangat sa House Bill number 10591. Nagtinguha nga i-postpone ang barangay o Sangguniang Kabataan elections gikan ni tuiga ngadto sa 2026. Gisangat kini ni Benitez, pareha kapilido gapon Benitez ang maong lakang atol kini sa plenary session niadtong Martes diha sa House of Representatives sa Quezon City niadtong Agosto 4 kagapong adlaw ni. Ang balod nun gipirmahan sa 63 ka mga miyembro sa House. Ang barangay SK election kasamtangan naka-schedule sa November 2, 2026. Kung maprobahan kini sa majority sa Kongreso, posible mabalhin kini sa 2028. Malugwayan ang termino sa mga naglingkod karon barangay ug SK nga mga opisyales hangtod sa 2028 bulan gihapos Nobyembre. Wala libog na mga tao ani. Kagahapon ni gi-file ko nga bill. O niya, suportado sa 63 na ka mga kongresista. 63 na ka mga kongresista nagsuporta O niya, hisgutan pa man sa plenary, napresentar man ni kagapon, so ang sunod ani nga panagisgot, kung ubay-ubay nga mga kongresman ang mapabor, so posible nga di gyud mahinayo na sab ang eleksyon nga gikatagda karong November 2. Gilibog na kayo mga tao.
Unsa ba kani? Pangukas lang kani para di mo makabantay katunog plano nga mudagan sa barangay? Or maka tinod-anay yun postpone na sab. Pero gipaniguro man ni kuan, Comelec Chairman Attorney George Garcia nga nag-eleksyon. Unya kato si House Deputy Speaker Albi Benitez, gipaniguro po niya nga nag-eleksyon. Kay mo ni ang gisulti po kuno ni DILG Secretary John Vic Remulla sa ilang panag-istorya. Pero karon bago kagahapon, tungod aning House Bill sa Kongreso, mao na po niya kinang hinungdan nga ma-postpone na po ang maong schedule sa eleksyon. Pastilan. May kalato sa ipasas Pikas Lawak para sa dugang bulawanong pahinumdom. Standby sa atong pagbalik. Kuskus Bandera. Kuskus Bandera. Kaya kung gusto ninyo ng balita o komentaryo, this is the only radio station para sa inyo. Radio Bandera. Makinig kayo dito. Ashigo Plus, kapartner mo sa kalusugan. May diabetes, high blood, arthritis na ba? Bukol na inian, nahirap ka na ba? Huwag mag-alala, may solusyon na. Ashigo Plus, sagot sa problema. Ashigo Plus, Ashigo Plus, natural na lunas, tiwala mong lubos para sa kalusugan. Araw-araw na alalay, gumanda ang pakiramdam, buhay ay sumigla. Herbal na capsule, epektibo at garantisado. Sa tamang pag-inom, ginhawa'y makakamtan. Ashigo Plus, Ashigo Plus, kasama mo sa laban, sa sakit ay tapos. Masigla ang buhay, sigurado ka na. Ashigo Plus, kapartner mo sa kalusugan. Ashigo Herbal Capsule ug Ashigo Plus Herbal Coffee. Masaligan o epektibo. Kung ngalan si Esther Fernandez, 70 years old, taga Purok Uno, Volleyball, Oroquita City. Ang akong gibati, kung malipong, kung gikan naghigda, inigbako na akong gikan ko maglingkod, ayun, inigtindog, malipong kong gyapon ko. Aning, bakon ko, dugay ako nga ang bakon. Malibang ko, naik, tagdutulo ka adlaw, or upat ka adlaw. Asigo, herbal capsule ako ipapalit o pag-inom na ako, kanang kaduha man akong imnon, di na ko bakon, dayon. Kaloy sa Ginoo, dili na ko malipong, ayon ang akong paglakaw. Salamat sa Ginoo. Ang ubo na ko, kalman po. Karon, kabawas na ko kaduha. Natutulan lagi. Sa atong suki nga tigpaminaw, akong awagon nga, gunsay inyo mga balatian, nga susama sa akong gibate, ana gamit yun mo, ayaw mo pagduha-duha sa Ashigo Herbal Capsule. Mara, salamat. Sister Fernandez, 70 years old, taga Purok Uno, Volleyball, Oroquita City. Ashigo Plus Herbal Capsule. Masaligan o pinaka-epektibo. Mapalit sa mga butika, store outlets, o niiring istasyon. Ashigo Plus Purple Corn Coffee. Gikan sa kinaihan para sa imong kaayuhan. Ako di ay si Alexander Nelmida, 54 ang Punoigon, Purok 3B, Upper Lama, Oroquita City. Hining ako ang mata, tingnan lang medyo mas poor gyud ato ang vision. Okay, masulay ko no po pa once kong blood sugar. Niabot man og 160 ako ang blood sugar. Ako at that time na balaka jud ko. Motong ni sulay ko sa product nga kining Ashigo Purple Corn Coffee anhi dinhi kay para follow up nga check up sa to ang sugar. Kampante kay ko nga sa produkto, mayo man jud ang akong paminaw. Mapasalamaton kay tas Ginoo. Una sa tanan, gikan sa 160 ni drop na to sa 85. Amazing kayo dok, 85. Sulod lang sa 3 adlaw nga twice a day lang ko ga inom sa coffee. Ako maka testimony jud ko nga kining
produktuha to ang Ashigo Purple Corn Coffee. Kahan man kog mga kaila basin nga nakadungog ang uban, mga kaparentihan ako nga dunay gipamati sa ilang panglawas kanang pagtaas atong blood sugar. Ako mong awhagon nga sulat Ashigo Purple Corn Coffee. Ug dunay gyud positibong resulta. Nga dili gid mo magmahay, makatambal gid sa atong balatian, mo pinaka-importante og mainungdanon sa tanan. Ako si Alexander Nelmida o Alex in short, 54 ang panuigon, Puro 3B, Aberlamac, Oroquieta City. Ashigo Plus Purple Corn Coffee. Gikan sa kinaihan para sa imong kaayuhan. Mapalit sa mga butika, store outlets, ug niiring istasyon. Strong, confident, unstoppable. That's you. Pero real talk, kabayan sa mong pagka-responsible is knowing your status. Libre, luwas, confidential. Magpa-test na sa Braveheart. Stay strong, be informed, get tested. Stay strong, be informed, get tested. Ang Trinto Gaming and Leisure Corporation ang nagpadagan sa STL Small Town Lottery dinhi sa probinsya sa Bukidnon. Uban ang PCSO nagapahibalo na sila nagapadayon sa pagserbisyo niadtong mahiligon sa number games sama sa Swertres ug 3D Luto. Dugang pahibalo diha lamang kamumutaya sa mga STL authorized outlet sa inyong mga lugar. Ang STL Bukidnon walay labot sa mga wirik-wirik ug niadtuman sa mga pasugal na online STL Small Town Lottery nga gihatod kanato pinaagi sa Trinto Gaming and Leisure Corporation ubos sa pagtugot sa PCSO. Ang draw sa Swertres o sa 3D Luto makita live sa TGLC STL Bukidnon AV Base. Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan. Bueno, Padriano, Lucina City. Gumanda na po ang kondisyon ko kahit na po ng rice cooker. Tulog po kayo na lagi sa akin, kaya po ako'y natutuwa. At pag po ako'y nabook na ako pa po agad yung programa, tuwa-tuwa po ako. Ako'y natutumba noon lagi. Maya, ayun po, kasyaga pa po ng pag-inom ng rice cooker. Kung gumaling na po ako, tapos ako may gout, meron pang cholesterol. Yung gout po ninyo, nanay, yung sabi po ninyong gout. Wala na po. Wala na nilang high blood. Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1. May karamdaman ka ba? May pag-asa ka na sa biyaya ng Panginoon. Gagaling ka na. Graviola, Graviola plus Herbal Capsule. Bagong kasangga sa magandang kalusugan. Sakit ay kayang labanan. Malusog na katawan, magpakailanman. Ampalaya, guyabano, malunggay, turmeric, garlic, serpentina at barley. Sangkap na mabisa, mga eksperto na patunayan na ito. Graviola, Graviola plus Herbal Capsule. Bagong kasangga sa magandang kalusugan. Sakit ay kayang labanan. Malusog na katawan, magpakailanman. Kaya kung gusto ninyo ng balita o komentaryo, this is the only radio station para sa inyo. Radio Bandera. Makinig kayo dito. Mula sa pinakamalayang news headquarters sa Pilipinas, muling nagbabalik ang programang Sandigan ng Bayan, Kuskus Bandera! Kuskus Bandera! At ngayon, narito ang inyong anchorman, Kuskus Bandera! Kuskus Bandera! Kuskus Bandera! Balik ta sa atong pagpanaguban. Kuskus Bandera! Kuskus Bandera! Dili sa atong tulumanon ng Kuskus Bandera sa Radio Bandera Mindanao. Radio Bandera Malaybalay 89.7 sa dial Sinumang Radio. Radio Bandera Valencia 102.5 sa dial Sinumang Radio.
O sa Radio Bandera, Oroqueta City, Misamis Occidental, 94.5, Partners Radio. Anita sa pangutana sa cross-examination kini, no? Sa defense panel, pinagi ni Attorney Michael Puwa ngadto sa ikatulo nga testigo sa prosecution. Kabahin sa Article of Impeachment 1. Diin confidential o intelligence fund ang isgutan ini. O niya sa cross-examination nga gihimo ni Attorney Michael Puwa, kabahin sa pangutana, delikado ba ang mag-leak ang information? May oyon si kanhi kuwa ICPAO State Auditor Roderick Wamil nga delikado ang pag-leak sa informasyon panahon sa mga confidential operation. Ang pag-angkon sa mga testigo gihimo atol sa pahigayon nga cross-examination sa defense panel pinagi na Attorney Michael Puwa. Dugang paninig i-confirmar usab ni Wamil kining testigo nga adunay mga balaod nga nagdili sa dili otorisadong pagbulgar sa confidential information. Ato paminaw ning video sa pangutana ni Attorney Michael Puwa. You being a public officer under 6713, alam niyo rin po na hindi po pwedeng basta-basta mag-disclose without the authority ng mga confidential information. Tama po ba? Punta naman po tayo doon sa nature ng confidential operations. No? You would agree with me na pagdating po sa confidential operations, delikado po pag nagkakaroon ng leak of information. Tama po ba? Can you repeat your question? Delikado po kung magkaroon ng leak ng mga information na nakukuha patay sa isang confidential operation. Tama po ba? I'm just asking for his opinion. Would have been able to answer. Witness may answer. Given the classified nature Yes. of the confidential fund. Yes, thank you, Mr. Witness. In fact, you being a lawyer, you know that there are laws prohibiting the unauthorized disclosure of confidential information, correct? Can you repeat po? You being a lawyer, sir, Sige na lang, repeat. you are aware that there are laws prohibiting the unauthorized disclosure of confidential information, correct? Can you state what the specific laws for you? Revised Penal Code under Article 229, for example, on the revelation of secrets. Yes, po. Yes, Republic Act 3019, Section 3, Paragraph K, on unauthorized divulging of confidential information, correct? Yes. And you being a public officer under 6713, alam niyo rin po na hindi po pwedeng basta-basta mag-disclose without the authority ng mga confidential information. Tama po ba? Yes. Okay, so batay po dito, pinapahalagaan po talaga ang confidentiality pagdating sa mga classified information na ito. Tama po ba? You would agree with me? Yes. Yes. Now let's go to the joint circular that we have been mentioning since yesterday. No, ito pong joint circular number 2015-01. And I'm referring to the circular with which we have pre-marked as D-1-136 for the defense, Your Honors, and I think we will be flashing that on the screen as well. Ito naman po yung pag-usapan natin. I just wanted you, Mr. Witness, to give us the definition of confidential funds. Diyan po sa circular na yan, under, I think it's page 2, item 3.7. Can you please read it for the record? Under 3.7, confidential funds refers to the lump sum amount provided as such in the GAA for NGAs, in appropriation ordinances for LGUs, and in the COBs for DOCCs for their confidential expenses. Salamat po, Mr. Witness. At pagdating po, nabasa niyo po yung word na lump sum. Ibig po sabihin nito, buong halaga? Buong amount? As opposed to having line items for expense? Tama po ba? Lump sum. Yes, Lump lump sum. Opo. At based on your experience, pag ang pinag-uusapan po natin ay confidential funds, pagdating po sa pag-disburse nito, cash po ba ito? In the form of cash? What expense are you pertaining? Confidential funds in general. Cash po ba ito?
Wala pong specific provision kung anong type po ng yung ibabayad. Okay. But item 6 provides for the guidelines on cash advances, correct? Okay, wala to. Mato itipik mo gala sa pangutana ni Attorney Michael Pua, no? Iyang cross-examination, tipik sa cross-examination ngadto sa witness nga gipresentar sa prosecution kagahapon sa ika-12. O ika-12 nga impeachment trial batok kang Vice President Sara Duterte. Sa di pa ta magbulag-bulag, ato ipabati kanini usab kining panglantaw, obserbasyon ni Attorney Mike Operario. Polos ni mga Michael, no? Attorney Mike Operario. Usa sa mga banggiitang abogado, respetado usab ni kini siyang abogado. Dito sa kauluhan, iyang obserbasyon sa ika-12 nga impeachment trial batok ni Vice President Sara Duterte kagahapon adlaw. Paminaw ta, makita ninyo na sa video ha, makita ninyo sa atong video live. At sa wakas ay natapos na rin yung testimonya ni Roderick Wamil. Ano ang napatunayan muli ng prosecution? Ito po si Attorney Mike Operario. Pag-usapan natin yan. Kagaya nga ng sinasabi ko kahapon, mas mukhang inaabangan ng mga tao yung cross-examination kaysa dun sa direct examination. At dito nga sa cross-examination, lumabas ang mas maraming katotohanan. Kasi yung direct examination ng abogado ng prosecution sa pamamagitan ni Attorney Kapunan, apparently dahil wala silang hawak na malinaw na ebidensya na mag-direksyong maglilink sa katiwalian at doon sa sinasabing audit observation memorandum from the COA, ay they resorted to being comical. Si Attorney Kapunan tried to do a comedy routine, which I don't think worked. They resorted to playing with the names, trying to imply something na wala doon sa mga pangalan. That is another form of mudslinging na ginagamit dito sa impeachment na ito. But the truth came out during the cross-examination. What are yung mga katotohanan na yan na sinasabi natin? Una, mali ang sinasabi ni Roderick Wamil na si Vice President ng ang kaisa-isang Vice President na nagkaroon ng confidential funds. Apparently, hindi niya alam o di kaya ay tinakpan niya talaga yung katotohanan na even before that, in 2014, sa panahon niya ni Jejo Marbinay bilang Vice President, naglabas ang DBM noon ng pondo para sa confidential funds ng Office of the Vice President. 2014, nasa COA na itong si Attorney Roderick Wamil, pero sa kanyang pagsasalaysay at pinakinggan mo yung unang direct testimony niya, parang totoong-totoo na kay BP Sara nga lang nangyari ito. Ikalawa, naging malinaw na doon sa mga batas na kanyang sinasabi ay hindi naman pinagbabawal or hindi illegal na i-release mo yung confidential funds mo for the quarter within 11 days. Because you are given actually 3 months to disburse. That's the maximum. Pero walang minimum. Hindi tinatanda na ang batas na dapat ay hindi mo ito ma-spend in less than 10 days or less than 15 days. Wala pong ganung requirement. Pero yun ang inaangguluhan nila kasi ayaw nga nila ipakita dito na kailangan mo talagang spend yan within 11 days because late mo na siyang in-release sa Office of the Vice President. And yung iba pang mga kamalian nung kanilang ng kanyang pahayag ay lalong-lalo na doon sa audit observation, yung AOM, audit observation memo, galing sa COA. Kasi nagtetestimonya siya nung una, nakala mo siya ay nagprepara nung report. It turns out, when the report came out, wala na siya doon sa departamento na yun ng COA. At hindi naman siya talaga yung gumawa o nagawa ng final report o nagpirma ng final report. Sinasabi niya na lang, meron pala daw siyang mga partisipasyon doon, yung initial draft, siya ang gumawa, wala nga lang siyang dalang kopya. Na meron siyang mga notes, hindi niya nga lang dala. So he was prevented by the presiding officer
from referring to the AOM kasi wala naman pala siyang partisipasyon doon. That is not his. Kaya biglang kumambyo ang prosecution at sinasabi, preliminaries lang naman daw pala siya. After 3 witnesses, nasa preliminaries pa rin sila hanggang sa kasalukuyan at maglalabas pa sila ng ibang witnesses para naman discussin yung mga detalye ng AOM. But, again, sinabi ko na ito noon, uulitin ko ngayon. This proceeding is just a show. Kagaya ng gustong gawin ng prosecution, ginagawa itong isang palabas. They tried to do it like Eat Bulaga style, gawing comedy. But they are bad comedians. Wala silang sense of timing and their jokes really suck. Terrible ang mga pagpapatawa nila. I mean, Tito Soto will be proud of them. Siya yung hindi pinaka-nakakatawa sa Tito Vic and Joey. But nobody else is laughing. And that's the worst part of being a comedian. When you're the only one smiling or even laughing at your jokes. At dito, hindi walang natawa sa kanyang mga patawa. And that turns it into a sad story rather than a comedy. So, itong nangyayari ito sa Senado, again, it's not about the impeachment, it's not about legality, it's not about evidence. This is about propaganda. Propaganda po ito. Nagtatry sila magpaganda. Gusto nila pagandahin yung storya nila that BP Sara is corrupt, that tama lang na siya ay ma-impeach. The problem is, it appears that their evidence doesn't coincide with the narrative that they wanted to sell. At dahil wala namang ebidensya, yung mga tao, nangangalay na dito sa storya na ito. You know, from the very start, alam na natin ang ending nito. Sinasabi ko nga sa inyo, alam na natin yung dulo ng boto nito. Majority will vote for removal of BP Sara. The minority will move against it. And therefore, there will be no impeachment. The VP Sara will not be removed from office because they don't have the required number of votes. Alam na natin yan from the start. So all of this story that's going on, kagaya na sinasabi ko noon, is just a part of this sarsuela. Naglulukuhan na lang talaga tayo dito. And para tayong, alam nyo, yung inilabas nila bilang isang teleserye. Ang isang pelikula na napanood na natin sa YouTube at Netflix. So from the very start, alam na natin yung umpisa, alam natin kung paano ito magtatapos kasi nga napanood na natin. And yet, the prosecution is trying to sell us, binibenta nila sa atin itong storya na to. Alam naman na natin kung ano ang kakahinatnan nito sa dulo. It's because, kaya tayo naiinis dito, mga mamamayan, after 12 days, about 300 million pesos in, wala pa rin nangyayari dito sa hearing ito. Kaya sinasabi ko nga noon pa, hanggang ngayon inuulit ko. Para sa administrasyon at sa BBM 13 na nandiyan sa Senado, wala po kaming pakialam kung gusto niyo magpropaganda laban kay Sara Duterte. Karapatan niyo yan, mga politiko kayo. Trabaho niyo yan na mga intriga, gumawa ng mga storya at kasinungalingan para pataubin ang inyong mga kalaban. That's part of your game, that's part of your territory. We get that, naintindihan namin yan. Pero ang di na maintindihan, bakit kailangan nyo gastusin yung pera ng taong bayan para sa isang istorya at kwentong walang kapararakan para sa amin. Walang benepisyo sa taong bayan. 300 million pesos in and you still have nothing. And that is why talagang hindi bebenta itong storya nyo nito because ang lahat na nanonood ngayon ng mga mamamayan alam na kung ano yung ginagawa ninyo. Wala po kayong nalilinlang. Kahit po yung mga trolls ninyo, kahit yung mga BBM vloggers na yan, yung mga supporters at administrasyon, kahit yung mga dilaw, kahit na yung pink, kahit yung mga nagsasabing sila yung matatalino at elitista, at mas matatalino sila sa mga sumusuporta sa mga Duterte. Alam niyo naman kung anong ending nito. Hindi niyo lang talaga ma-call out ang administrasyon, si BBM, ang Malacanang, at ang kanyang mga taga-suporta, mga senador, kasi natatakot kayo. Natatakot kayo sa posibilidad na si Sara Duterte ang susunod na Pangulo ng Republika ng Pilipinas. And that's the bottom line. Pero kaming lahat, hindi niyo kami mauuto dito. Hindi niyo kami maluloko. Kasi kaming lahat, patuloy kaming nagmamasid, nakikialam, nag-aaral. Kasi alam namin lahat
mahirap makialam ang taong walang alam. God bless you, God bless us all. Mabuhay ang Republika ng Pilipinas. We are the resistance. Kuskus Bandera. Kuskus Bandera. Nadong kanino mga igala si Attorney Mike Operario. Og nakita po ninyo diha sa atong live. Grabe no, kining impeachment trial karon 25 million a day ang gastuhon sa gobyerno. Kada adlaw ha 25 milyones pesos. Onya ang ilang kikutihan kang Vice President Sara Duterte 125 million pesos ra. Di pagyog klaro nga giwaldas ni Vice President Sara Duterte. So matoy mga panglantaw ni Attorney Mike Operario sa nagadagan karon nga impeachment trial batok ni Vice President Sara Duterte. Sa di pa tahimpit magbulag-bulag dira sa atong pagpanaguban ato sang pasalamatan kini mga nagpaluyo sa atong programa. Labi na kini mga produkto sa Asigo Plus, ga-distributed kini sa Gold Found Incorporated. Sama ni ning Asigo Max Liniment Oil, Asigo Max Liniment Oil. Haplas kini nga kasaligan, humot kining klasiha sa haplas. Pwede ka manghaplas ini ni bisag maglakaw ka no kanan muanha kas daghang tawo, manakayan makagpubliko nga mga sakyanan, bus, barko, eroplano. Aron likay sa panuhot sa biyahe, pwede ka manghaplas ani daan. Di ka mahadlok nga manimaho ka kay humot ang baho ani mura kag na perfume. Mawagtang kini sa mga panuhot usab sa atong kalawasan, mga pamaol dala sa kabug-at sa trabaho, mga panakit sa tuhod, kabukugan dala sa arthritis, mga botod sa tiyan dala sa hangin-hangin. Magtangon ka na pinagi sa atong Asigo Max Liniment Oil. Ang atong Asigo Max Liniment Oil, haplas nga humot, wagtang ang panuhot. Ang atong Asigo Plus Purple Corn Coffee usab. Dako sa ni katabang sa atong panglawas. Pure native purple nga mais ang gigamit ani. Nga makatabang sa mga balatian sa atong lawas. Makapabaskog sa atong lawas. Asigo Plus Purple Corn Coffee. Nakapangapi ka na, nakapanambal ka pa. Sa ato usab nga mga kababainan kadtong walay pagsalig sa ilang beauty karon, unya gusto pa sila magpahamis pa sa ilang mga kutis. Inom usab kamo ni nagatong Hello Coffee Liver Cleanser. Ang atong Hello Coffee Liver Cleanser mo limpyo kinis atong mga atay. Kung limpyo imong atay, gwapa usab ang imong panagway. Kung babae ka, kung lalaki ka, gwapo usab ang imong panagway kung limpyo ang imong atay. Mao nga batasana ang pag-inom nining Hello Coffee Liver Cleanser. Alang sa dunay diferensya sa pagbawas, constipation, kanang kanunay mag-constipate ba? Irregular ang ilang pagpagawa sa hugaw. Ayaw mo kumpiyansa ana kay makadaot na sa inong kolon, kay ang tanang stocks ra sa atong kinaon diretso moagi na dito sa kolon. Daghanay na nga sakit sa kolon, daghan na po'y nga matay, labi pa sa mga gakaigo nining colon cancer. So, mintras sayo pa ang imong gibati, ayaw langana, inumi ka na sa atong Asigo Cleanse Juice Drink. Ang atong Asigo Cleanse Juice Drink, natural colon cleanser kini siya. O limpyo, ipos ang mga hugaw nga naa sa atong tinai, labi na gyud sa atong kolon. Aron mahabwa, malimpyo ka na. Inom, kanunay, nining atong Asigo Cleanse Juice Drink. Isang inuman lang, ramdam agad ang epekto. Sa mga katigulangan nga mga kalalakinan o sa bisag dili tigulang nga huyang na ang ilang pagpakikumbati sa ilang mga pares. Doon na usap kita Biramax Adult Capsule o Biramax Adult Coffee nga makatabang niya na. Kung luya ka na nga makig atiman sa imong asawa,
Di nakakahatag sa unsay pangayoon sa imong asawa labi na sa lawas nung kalipay. Importante ra maginang lawas nung kalipay. Dili lamang malipay si Mrs. sa financial, kundi malipay usab si Mrs. o si Mr. nga nang lawas nun nga kalipay. Og di nimo na mahatag bongkag lapinig ang pamilya. Mao nga kung doon na kay gibati nga kaluya nga di na makasugakon ang imong panglawas, inom sa atong Veramax Adult Capsule o Veramax Adult Coffee. Ang atong Veramax Adult Capsule o Veramax Adult Coffee mo hatag ka na og pagpalig-on sa imong panglawas. Ang luya na pabaskogon, ang di na mubarog pabarogon, ang di na mutuktugaok panahos kadlawon ipatuktugaok. Makasukol ka nagbumtagay 24 oras sa imong pares kung mainom ka nining atong Veramax Adult Capsule o Veramax Adult Coffee. Basta naka Veramax, Berat to the max ka na, buto-buto tamas ginawa. Bols ay gyud ipingis-pingis. Hinomdumi, Veramax Adult Capsule o Veramax Adult Coffee. Doon na usap kita yung Asigo Plus Herbal Capsule. Ang atong Asigo Plus Herbal Capsule, epektibo kini nga kapsula og masaligan. Pwede ka mo inom ani bisag wa kay sakit, lang maintenance sa kalig-on sa imong lawas. Once a day, pwede ka mo inom ani sa atong Asigo Plus Herbal Capsule. Parisi po na yon sa atong Asigo Plus Herbal Coffee. Kung naa kay sakit nga tambalon, pwede mo inom ka ani katulos sa kadlaw, buntag o hapon. Mao kini siya ang atong Asigo Plus Herbal Capsule, pinaka-epektibo og masaligang kapsula, og ang atong Asigo Plus Herbal Coffee, lami nga kape, healthy ka pa. Doon na usap kita Asigo Plus Herbal Coffee Creamer and Stevia. Friendly kini sa mga dunay diabetes. Ayaw mo kabalaka mo inom nining atong Asigo Plus Herbal Coffee Creamer and Stevia. Kaya gigamit ini nga katamis dili gikas tradisyonal nga tubo. Kung dili gigamit sa katamison ini mao ang sa stevia. So nindot ni makatabang pa ni sa dunay mga diabetes, inom ka mo nining atong Asigo Plus Herbal Coffee Creamer and Stevia. Lami nga makapahimsog, kape nga makapabaskog, og makapabarog. Kini tanan nato nga mga products sa Asigo Plus, gidistribute kini sa Gold Found Incorporated. Mapalit sa mga nagkadaiyang malls. Kung doon ay mall diya sa inyong lugar, mapalit ninyo kini atong Asigo Plus product. O niya, dihapon sa Bofarco Pharmacy, Mindanao Wide. Ato mapalit kini mga product sa Asigo Plus. Sa Malaybalay, sa Gaisano Malaybalay. Sa Valencia, Bagong Gaisano, sa Valencia, sa Sari Highway, mapalit ninyo kining mga produkto sa Asigo Plus. Mapalit po ninyo ni diha sa daan nga Gaisano sa Valencia at tumangan sa Central Public Market. Diha po sa Villahermosa City Drugstore, Valencia City gihapon. O niya sa Bofarco OTC Sait, Valencia City. Bofarco Warehouse, Bofarco Malaybalay, Bofarco Kisulon, Sumilaw, Bukidnon. For delivery, mapalit po ninyo kini sa City Drugstore sa Villahermosa, sa V. Apostol Pharmacy sa Valencia, Bofarco Pharmacy sa Maramag, Carolinian Pharmacy sa Maramag, Emmanuel Pharmacy sa Don Carlos, and store sa Barangay Sugod, Valencia City. Samtang sa Don Carlos, mapalit ninyo kini sa Metromart, lungsod sa Don Carlos. O sa Centro Mall sa lungsod sa Maramag. Mahibalo sa tanan, doon ay pagkahimuon nga pagpatisting sa pagpatilaw ang management sa Asigo Plus. Pagpatilaw sa kalami sa atong produktong mga kape. Suroy mo dias Gaisano, Valencia, karong Agosto 11 ug 12 sa daan nga Gaisano. O niya sa Agosto 13 o 15 diha sa Bagong Gaisano sa Valencia.
tilawin ninyo ang kalami sa atong mga kape sa Asigo Plus. Maraming oras, salamat kayo sa inyong pagpaminaw dahil sa atong pagpanaguban sa Tulamanon ang Kuskus Bandera sa Radio Bandera Bukidnon, Radio Bandera Malaybalay, 89.7 sa dial sa inyong mga radio, Radio Bandera Valencia, 102.5 sa dial sa inyong mga radio. Pinag-iusap sa atong mga kaubanan dito sila si Kabandera Pastor Jeff Gobalani, ang atong station manager. Uban usab ni Kabandera Zari Anlingkaw, ang atong technician. Samtang sa Oroquita City, Misamis Occidental, ang atong 94.5 Partners Radio. Salamat sa management sa Partners Radio. Og sa Malaybalay, mga kauban na to dire si Kabandera John Busa sa Pikas Lawak. Og sa ngalan sa mong manager si Kabandera Janice Damasco. Sa ngalan sa distributor sa Asigo Plus, Gold Found Incorporated. Og sa ngalan usab sa among CEO General Manager, Kasamtangan City Councilor sa Puerto Princesa City, Palawan, Honorable City Councilor Kabandera Elgen Robert Damasco. Kini si Jess Vicente, magpasalamat sa inyong pagpaminaw. Inatuntang ang Ginoo magaban kanatong tanan sa kanunay. Ilikay kita sa mga disgrasya matag karon ug unya og sa tentasyon sa pagpakasala. Lungsod paminawa apil og gibutyag ang kamatuoran aron maangkon mong tinuod ka demokrasya. Ang kamatuoran mo'y dalan sa atong kagawasan. Basta Radio, ibandera mo! Kuskus Bandera. Kuskus Bandera. Broadcasting from the heart of Mindanao, province of Bukidnon. Ito ang mas pinalaki